Magalaw talaga siya. Lambot niya. Kaya pag dumaan kami sa hams, masayad ako. Hi, what's up guys? Kamusta ang buhay-buhay? And for today's video nga pala, medyo malungkot tayo. Medyo lang naman. Kasi kakabili natin ng pyesa ng motor, mga parts, nagkaroon tayo ng problema. Imbis na mapaganda yung motor natin, nagkaroon pa tayo ng problema. Nakakapanghinayang lang kasi gumastos tayo para gumanda yung motor natin, kaso nagkaroon pa tayo ng problema. So, i-share ko sa inyo kung ano yung naging problema ng motor ko. And tara, samahan nyo ako. So, ayun guys, ito yung naging problema ng motor ko. Once na magpreno ako, sumasabay yung caliper. Tignan nyo guys. Ikot nyo yung gulong. Gumagalaw talaga siya. Kaya siya gumagalaw kasi yun, may space. And dumating na sa point na na-damage na yung swing arm natin. So bago lang din yung swing arm na yan. And nasira siya. Hindi naman totally nasira. Nagkaroon lang ng damage. So yun guys, yun yung isa sa problema natin ngayon sa ating motor. So yun guys, ito yung pangalawang problema na nakita ko. Tuloy, matagal ko na ito napansin. Nung pagkabili ko. Sobrang lambot ng shock niya. Maabot na sa point kapag may back ride ako. Pag nalubak kami, halos sumayad na yung gulong dun sa fender. So sobrang lambot niya kasi. Yan. So sayang yung nabili nating shock kasi parang defective na siya. No? Lambot niya. Kaya pag dumaan kami sa hams, masayad ako. Yung lambot to. Diba? Tignan yung fender sa gulong. Mahina pa yan. Pag may back ride ako talaga, yan yung gamit natin. Nakaka-disappoint lang kasi sayang yung pera natin. So yun guys, yun yung nakita ko yung problema. Nakaka-disappoint kasi nabili natin to ng medyo mahal. Binili ko siya ng around 6K. Kaso yun, pangit niya yung performance. Bago lang to guys. So yun guys, try natin gawa ng paraan ngayon. Itong sa caliper bracket. Para hindi naman totally ma-damage yung swing arm natin. Ito yung ipapalit kong bracket guys. Kasi kaya lang naman siya gumagalaw dahil sa bracket. Hindi talaga siya lapat dun sa swing arm. So, ito yung nabili kong bracket guys. Sana maglapat siya dun sa swing arm para hindi na siya gumalaw. And matibay noon siya. Mukha siyang matibay. And maganda. CNC na rin to guys. So, yun, pag ito, okay to. Makabit natin maayos. Tapos hindi na gumagalaw yung caliper. Recommend ko to sa inyo. Nabili ko lang naman to sa Shopee. And tara, gawa natin ng paraan at ikabit natin. Buti na lang guys. Makabili na ako ng mga tools. Pampaklas ng gulong natin. Luwagan lang natin. Muwag nga siya. Ayun guys, medyo kinabahan tayo kasi may mga nabasa tayong reviews na itong butas nitong caliper bracket ay hindi nagkakasya dun sa may axle niya or sa ehe. Pero ito guys, trinay ko. Pasok naman siya guys. Fit naman. Ito yung naging damage ng swing arm. Yan. Na-damage siya. Yan. So yun guys, nakabit na natin ang ating bagong bracket. Sakto lang siya. Lapat na lapat dun sa ating swing arm. Walang space. Kung sakto siya sa ating swing arm. Yan. Wala siyang space. Di kagaya dun sa unang nakakabit. So, recommend ko to. Bili na kayo sa Shopee ng ganitong bracket. Yan. Fit na fit siya. Parang plug and play lang sa swing arm na to. So, ang swing arm na gamit natin ay DT10. DT10 yan. Medyo malikabok lang kaya hindi kita. So, yun. Nakakatuwa. Nakakuha na tayo ng bracket na talagang saktong-sakto. You know? Yun, hindi pa natin hinihigpitan yan. Yes, sa wakas. Yan guys, mukhang matatanggal na yung problema natin sa braking system natin sa likod. So, ang problemahin na lang natin yung shock. So, sa hindi muna natin siya magagawa ng paraan kasi medyo pricey yung presyo ng mga shock. So, at least ito, babawas-bawasan tayo ng isipin. Higpitan na natin. Tingnan mo yung bracket, ganda na. Ganda na han. Galing na! Lapat na. Hindi na to gagalaw. Oh, Swiper no swiping! hindi na siya gagalaw. Diba? Ganda, saktong-sakto. Umikot. Hindi na gagalaw. Umikot. Hindi na tayo kabado sa biyahe. Umikot. Oh, ikot. Buti na puti yan. Oh, nangihirapan nga ako. Tapos puti pa suot mo. Kagaling mo naman. Hindi na tayo mangangamba sa biyahe natin kasi magiging okay na yung preno natin. Lumuwag yung bracket. Kakatakot sa may Makati. Muntik kami dumiretso dun sa likod ng
sasakyan ng Vios ata yun. So doon na ako kinabahan. So kailangan natin maayos to bago pa tayo ma-aksidente. Galing. Hindi naman siya sumangat. Ganda. Sulit tong bracket na to. Solve ang ating problema. Pitan na natin ito. Yan, ligpitan na natin. Yes. Hal. Okay na, Hal. I-preno mo nga. Mamaya na, huwag mo apakan, sabihin ko. Sige, apak. Yes. Sabay. Wait lang. Sorry. Ako magsasabi. Masugatan pa ako. Mamaya na. Okay. Oo, diba? Hindi na sumasabay yung... Isa pa. Kapit. Yes. Galing. Sabay. Wait lang. Ako magsasabi ha. Wait lang. Okay. Galing guys. Hindi na gumagalaw. Kasi... lapat na lapat yan. Patingin na lang kumain mo. Galing mo. Puti pa damit mo. At least... Maglaba niya na. bawasan na yung iisipin ko. Nakakatakot kaya magbiyahe. Nang may naalala ka sa preno mo. Kasi isa to sa mga Ngayon, ito. Asan yung bago mo dyan? napaka-importante. Itlak, asan yung bago mo dyan? Ito yung luma. Ayun guys, di ba? Maganda pa. Nalitan niya ulit. Maglaba niya na. So yun guys, maganda na yung pagkakalapat ng ating caliper. And hindi din siya gumagalaw. So balik na lang natin lahat, ikabit na lang. And all goods na. Thank you. And order na kayo sa Shopee guys. Sasend ko na lang yung link ng bracket na to. Kung may problema din kayo sa inyong caliper bracket. Yan. Higpitan na natin. Align lang natin. Yan, pakaluwag ng kadena.